Magandang araw mga bata! Ang Module 2 ng Filipino 6 ay may pamagat na Wakas ng Napakinggang Kwento, Pagbabago ng Dating Kaalaman. Ito ang mga pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o MELCs. Una, nagagamit ang dating kaalaman sa pagbibigay ng wakas ng napakinggang kwento. Pangalawa, nababago ang dating kaalaman batay sa natuklasan sa teksto. At ang pangatlo, na ibibigay ang maaring mangyari sa teksto gamit ang dating kaalaman at karanasan. Para sa Aralin 2.1, pagbibigay ng wakas gamit ang dating kaalaman. Basahin at unawain ang teksto at pagkatapos ay sagutin ang sumusunod na tanong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit ayaw magpakasal ni Prinsesa Dagahita kay Duke Pusa? Ikalawa, bakit mas mahalaga para sa prinsesa ang mga gulay at prutas kaysa 3 rosas? Ano ang pinahihiwatig nito tungkol sa pag-uugali ng prinsesa? Pangatlo, sumasang-ayon ka ba sa naging desisyon ni Prinsesa Dagahita tungkol sa kung sino ang karapat-dapat na magmay-ari sa kanyang puso? Bakit? Pang-apat, anong klase ng pag-ibig mayroon ang duke, si Dagahito, at ang prinsesa?
At ang panglima, kung ikaw ang magbibigay ng wakas ng kwento, paano mo ito wawakasan? Magandang araw mga bata! Isang panibagong paglalakbay ito ng iyong pag-aaral. Magiging bahagi ng paglalakbay mo ang pakikinig o pagbabasa ng kwento at pagbibigay ng wakas ng napakinggang kwento. Alam mo ba kung ano ang kwento at wakas ng kwento? Kung hindi, basahin mo muna ito at siguradong hindi ka maliligaw sa ating paglalakbay. Ano ang kwento? Ito ay ang produkto ng malikhaing isip ng tao at naipahayag ito sa pamamagitan ng pagsulat, pagdadrama, o pagsasapelikula. Maaring ito ay gumagawa lamang tulad ng mga kwentong bayan. Ano naman ang wakas? Ang wakas ay ang huling pangyayari ng isang kwento. Ito ang kinalabasan o bunga ng kwento. Malinaw na ba sa iyo ang gagawin mong paglalakbay? Kung gayon, ipagpatuloy na natin ang ating pag-aaral. Piliin at lagyan ng check ang wakas ng pangungusap na naaangkop para sa piling magkakaugnay na pangyayari mula sa binasa o napakinggang kwento. Lahat ng sumusunod ay nagsasaad ng wakas ng kwento. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa kwentong binasa. Isulat ang mga sagot sa iyong sagutang papel. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Ano kaya ang maaring maging wakas ng kwento kung sakaling gawin ito sa sagutang papel? Una, maging masipag na rin ang dating si Juan Tamad. Pangalawa, maging mabuting matching na ang laging umaapi sa pagong.
Number 3, mabubuhay ng matagal si Maria Makiling. Number 4, maging masamang tao si Darna. Number 5, hindi naging anak mahirap si Andres Bonifacio. Para sa Aralin 2.2, pagbabago ng dating kaalaman batay sa natuklasan sa teksto. Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. O ano? Di ba't madali lamang itong gawin? Bukod dito, uso pa ang mga kandila bilang dekorasyon sa mga tahanan ngayon. Kung minsan, ginagamit din ito sa aromatherapy kung ihalo ito sa paboritong scent. Kaya ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na ng kandila. Number 1, alin sa sumusunod ang maaring gamiting pandekorasyon sa paggawa ng kandila? A. Barya, B. Bato, C. Bulak, D. Bulaklak. Number 2, alin ang nagsisilbing mitya ng kandila? A. Lata, B. Patpat, C. Pise, D. Tali. Number 3, maliban sa luma o namuong tulo ng kandila, ano ang maaring panggamitin sa paggawa ng kandila? A. Crayola, B. Goma, C. Sabon, D. Plastic. Number 4,
Ang kandila ay ginagamit bilang alternatibong ilaw kapag walang kuryente. Alin sa mga sumusunod ang iba pang gamit ng kandila? A. Pamatay ng lamok. B. Pandekorasyon sa bahay. C. Gamit sa paggawa ng tsinelas. D. Ginagamit sa paggawa ng lapis. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin upang maprotektahan ang disenyo o pandekorasyong inilagay sa kandila? A. Balutin ng papel ang kandila. B. Pahanginan ng bahagya ang kandila. C. Ibabad ang kandila sa malamig na tubig. D. Ilubog muli ang kandila sa mainit na tubig. Number 6. Kapag nalusaw na ang kandila, ano ang susunod na gagawin? A. Ilagay ang pise sa gitna ng patpat. B. Dahan-dahan itong alisin sa hulmahan. C. Painitin ng bahagya ang paligid ng lata. D. Idiin ng bahagya ang mga maliliit na dahon at bulaklak bilang pandekorasyon. Para sa bilang 7 to 10, isalaysay ang iyong sagot sa sumusunod na katanungan na hindi lalagpas sa 3 pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bata, alam mo na ba kung ano ang proseso ng pagbasa ng teksto? Kung gayon, halika na, sabayan mo akong tunghayan kung paano mas mapapadali ang pagbabasa at pagsagot sa mga katanungan mula sa iyong binasang teksto. Ano ang proseso ng pagbasa ng teksto? Ang pagbasa ay isang proseso ng pagsasaayos, pagkuha at pag-uunawa ng anumang uri at anyo ng impormasyon o ideya na kinakatawan ng mga wika o simbolo na kailangang tingnan at suriin upang maunawaan. Isa ito sa mga makrong kasanayan. Narito ang mga proseso ng pagbasa ayon kay William S. Gray. Una, persepsyon. Kinikilala sa hakbang na ito ang mga simbolong nakalibag. Pangalawa, comprehension. Inuunawa ang mga kaisipang inihatid ng mga nakalimbag na simbolo. Pangatlo, aplikasyon. Paglalapat at pagpapahalaga sa kaisipang binabahagi ng teksto. Pang-apat, integrasyon. Pag-uugnay-ugnay ng mga bago at nagdaang karanasan sa pagbibigay kahulugan sa teksto. Basahin ng teksto at mga naitalang impormasyon sa bawat bilang. Lagyan ng check ang bilang na may wastong impormasyon. Gawin ito sa sagutang papel.
Isulat ang kahulugan ng mga naging pahayag ng mga tauhan sa loob ng kahon. Pumili ng mga direktang sinabi nila mula sa akda upang mapatunayan ang mga ito.
Sagutin ng mga sumusunod na katanungan batay sa mga impormasyong iyong natuklasan sa kwento ni Napagong at Matching. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, kung pabibigyan sa iyo ng bagong pamagat ang kwento, anong pamagat ang ibibigay mo? Bakit? Ipaliwanag ang iyong sagot. Pangalawa, kung ipapabago sa iyo ang wakas ng kwento, paano mo ito babaguhin? Para sa Aralin 2.3, pagbigay ng maaring mangyari gamit ang dating kaalaman o karanasan. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at tukuyin ang sumusunod na pangyayari. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, kararating lamang ni Michael galing sa paaralan. Ibinaba niya ang kanyang bag at nagtungo sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng tinapay at palaman. Naupo siya sa harap ng mesa. Ano ang gagawin niya? A. Maglalaba siya. B. Gagawa siya ng tinapay. C. Gagawa siya ng eroplanong papel. D. Siya ay gagawa ng takdang aralin. Number 2, kinuha ni Emily ang kanyang suklay. Isinaksak niya ang plancha para sa buhok at pinunasan ang salamin. Ano ang gagawin niya? A. Siya ay maliligo. B. Paliliguan niya ang kanyang aso. C. Aayusin niya ang kanyang buhok. D. Gagawin niya ang kanyang takdang aralin. Number 3. Pumasok si Christopher sa kanyang kwarto dala-dala ang isang basket. Pinulot niya ang mga damit sa ilalim ng kanyang kama, pagkatapos na tinanggal niya ang punda ng kanyang unan at kama. Anong gagawin niya? A. Maglalaba siya. B. Matutulog siya. C. Maglalaro siya. D. Magdadasal siya. Suriin ang sumusunod na larawan at tukuyin ang susunod na pangyayari. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. A. Iinom siya ng kape. B. Iinom siya ng tubig. C. Iinom siya ng sabaw. D. Iinom siya ng mainit na tubig. Number 5. A. Pupunta siya sa guro. B. Pupunta siya sa doktor. C. Pupunta siya sa bumbero. D. Pupunta siya sa kaibigan.
Pagpapaliwanag, ilarawan ang mga katangian ni Bernardo. Piliin ang pinakagusto mo sa mga ito at ipaliwanag. Number 2, paano nakatulong si Bernardo sa kilusan at sa bayan laban sa mga mapaniil na bandido? Number 3, interpretasyon. Tama bang makipag-usap ng palihim si Bernardo sa pinuno ng mga bandido na hindi pinaalam sa kanyang mga kasamahan? Bakit? Number 4, ano kaya ang dapat ginawang paghahanda ni Bernardo bago siya pumuntang mag-isa sa kanilang tipanan ng kanyang kausap? Pagsasabuhay batay sa karanasan. Inisip ni Bernardo ang kapakanan ng maraming tao kaysa sa kanyang sarili. Sa iyong maliit na paraan, paano mo matutulungan ang mga batang nakararanas ng pangmamalupit o pang-abuso at ang matatandang walang tahanan? Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at tukuyin ang susunod na pangyayari. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, naihanda na nila ang mga gagamitin sa paglalangoy. Umihip ang isang napakalakas na hangin. Napansin ni Rachel ang makakapal na ulap at biglang nagdilim na kalangitan. Ano ang maaring mangyari? Number 2. Naisalang na ni Karen sa oven ang kanyang ibibake na cake. Biglang may kumatok sa pintuan. Natuwa si Karen nang makitang si Trisha iyon. Nagkayayaan ang dalawa na magkwentuhan sa may hardin. Nalimutan ni Karen na mayroon pala siyang binibake na cake. Ano ang maaring mangyari? Number 3, pauwi na galing trabaho si Ginoong Cruz nang biglang may nagulungang pako ang gulong ng kanyang sasakyan. Unti-unting nawalan ng hangin ang kanyang gulong. Ano ang maaring mangyari? Four, naiwang nakakalat ni Tim ang kanyang laruang sasakyan sa kanilang hagdanan. Lumabas galing kwarto ang kanyang daddy na may buhat-buhat na malaking karton. Hindi sinasadyang naapakan ng kanyang daddy ang kanyang laruan. Ano ang maaring mangyari? Number 5. Nagtungo sina Greg at ang kanyang lolo sa may lawa gamit ang bangka upang mangisda. Pumwesto sila sa kalagitnaang bahagi ng lawa. Inumpisahan ng mamingwit ni Greg nang maramdaman niyang bumigat ito. Hinila niya ito ngunit masyado itong mabigat. Ano ang maaring mangyari? Basahin ang sitwasyon sa ibaba pagkatapos, isagawa ang sumusunod na gawain, isulat ang sagot sa sagutang papel.
Tukuyin ang maaring mangyari o maging dulot sa iyo ng sumusunod na sitwasyon batay sa iyong karanasan o kaalaman. Isulat ito sa 2 o higit pang pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, pagpupuyat sa gabi. Pangalawa, hindi pag-aaral ng leksyon. Pangatlo, paglalaro ng Mobile Legends. Pang-apat, pagkakaroon ng bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Panglima, hindi pagpapakita ng respeto sa mga magulang, nakatatanda at iba pang mga tao sa paligid mo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kakalimutan na mag-subscribe at i-like at i-share ang aming video. Maraming salamat at paalam!